Magandang araw, Pilipinas! We are coming to you live from the Borromeo Field in Fort del Pilar, Baguio City para sa 103rd commencement exercises ng Philippine Military Academy. 220 kadete ang magtatapos ngayong araw at sila'y mula sa Baghawi Class 2008. At si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang magbibigay ng keynote address. Ngayong hapon ay makakasama natin ang aking magiging partner ay ang spokesperson ng Philippine Military Academy, si Lieutenant Colonel Ricardo Nepomuceno. Good afternoon, Colonel Neps. Magandang hapon, Nikki, and maraming salamat. Magandang hapon sa ating mga tagapanood at sa ngalan po ng bumubuo ng pamilya ng PMA, ang mga opisyal, enlisted personnel, ang faculty at lalong-lalo na po dito sa mga proud parents na kasama natin ngayon, we would like to welcome you dito po sa 103rd commencement exercise ng Philippine Military Academy. At napakainit ng sikat ng araw dito, siguro, Colonel Neps. Pero mahangin, malamig naman yung hangin. Ganito rin siguro ang pagtanggap ng buong sambayanan dito sa mga bagong gagraduate. Ganito kainit din. At this is the first time na ginawa sa hapon itong graduation ceremony ng PMA. Usually ito sa umaga, hindi ba? Tama ka doon, Nikki. And customary naman kasi na ang ginagawa nating keynote speaker para dito sa graduation ay ang ating Commander-in-Chief and Pangulo ng Pilipinas na si Her Excellency President Gloria Macapagal Arroyo. And of course, we had to squeeze in sa schedule niya itong commencement exercise nito. At kanina pa nga yung mga graduates nandito. Yung iba doon nakatayo kanina pang umaga. Nagre-rehearse lang sila kanina umaga. Nagre-rehearse sila. No? I'm sure yung mga parents sila excited na excited. Kanina pa rin nandito at nakaabang na dito sa graduation ceremonies. Lagi namang exciting itong graduation. Not only for the parents and the graduates but also for us. Kasi parang another accomplishment. Isang cycle na naman yung natapos namin na may pumasok na isang plebo and after 4 years of training, napag-graduate namin. Kayo, 1985 ba nung nag-graduate dito? Medyo matagal na nga yun eh. Nang years ago na yon. Huwag na tayo magbilang. Medyo nalalaman kung gaano katanda na tayo. Parang you're reliving yung, every time you see this, parang you're reliving your graduation. That's it. But the only difference is sila ngayon seated. And during our times, pardon the expression, yung during our times, pinagsama-sama yung turnover ceremony, yung awarding, and yung graduation. So, you could just imagine kung ilang oras kami inaabot na nakatayo dyan. Pero ngayong taon ang pinili nila, Baghawi. Baghawi Class 2000. Bakit Baghawi? Ano ibig sabihin nito? Baghawi, yan yung pinili nila. I think it's an acronym for Bagong Halaw ng Lahi. Lahi, rather, or New Breed of Leaders. So, ito yung aspiration nila, o ito yung gusto nilang makilala sila as a class. Nag-start kasi itong practice na to na pagkakaroon ng class name or class motto noong mid-1960s. Nagsimula ito sa 1967, yung Tagalog, first Filipino or Tagalog na Di Masupil Class of 67. Meron namang nag-start ng 65 and 66 pero medyo mahirap i-pronounce kasi hindi ako Latin eh. Last year, ano ba yung... Last year, it's Maragtas. And, yeah. And sa amin kasi, it's Sandiwa, meaning Wantos. Kasi parang yun ang aspiration namin sa class. Ayun. At sinabi ko na nga kanina, 220 yung mag-graduate ngayon, no? 197 are male cadets, 23 are females. Of the 220, only 180 are from the original class. They will be joined by 40 others from classes 2004, 2005, 2006, and 2007. Bakit ganon? Yung mga nagbabalik ba yung mga to? Meron kasing nagkaroon ng academic deficiencies, meron din namang nagka-problema when it comes to conduct. Nagkaroon ng serious infractions of regulations and syempre masyadong strict yung regulations dito. So, they were given punishments
And na-turn back sila. They had to repeat the whole term, the whole year. Wow, saklap naman nun. Well, Dito sa mga 220 na mag-graduate, how many will be joining the Army, the Navy, and the Air Force? 119 will be joining the Army. 107 po dyan yung males and 12 yung females. 57 will be joining the Navy, 51 males, 6 females. 44 will join the Air Force, 39 males and 5 females. Bakit ganon? How does that happen? You can choose kung saan yung gusto mong magpunta. Kunyari, ako gusto ko Army ako, dun ako pupunta, ganon? First and foremost na consideration natin dyan is yung needs ng service. Usually, more than 50% of the class will go to the Army kasi yun ang pinakamaraming officer requirement. And the remaining 50% will be divided sa Air Force and the Navy. Tinatanong naman natin sa kanila, ano ba ang priority nila? If yung priority ng klase would fall doon naman sa needs ng service, wala namang problema. Sinusunod natin yun. But almost always, hindi nagkakapareho. So, sometimes they have to draw lots. So, itong mga, siguro yung mga top sila, they have the priority, hindi ba? Kung gusto, saan nila gusto, sila muna bibigyan ng prioridad. Depende sa klase yun. In our case, ganun ang ginawa namin, nung klase namin nun. But I'm not so sure sa kanila dito, nag-draw lots sa test. Draw lots yun. Naku. So, wala pala yung, kung ako yung valedictorian, I cannot choose pa rin. Depende. I think the valedictorian meron siyang choice. But anyway, ano naman yan, pwede naman kayo mag-swap. Pwede mag-swap. Yeah. Pag nabunot mo Navy, gusto mo mag-Army, pwede ka makipagpalit. Yeah, kung gusto niya makipagpalit, of course. Ayun, okay. Karamihan po sa mga kadete mula sa Baghawi class ay tubong Region 4. 12% na ng populasyon ng klase ay galing diyan. Susunod sa dami ng bilang ay mga taga Region 2 at Region 1 na may 11% at 10% ang dami. At National Capital Region na may 10% din. At Cordillera Administrative Region or CAR na may 8% na dami ng bilang sa graduating class of 2008. Siguro pwede na nating idagdag doon sa statistics na yun. Alam mo yung 7 doon sa 10 nag-top 10, they're all from Mindanao. Wow! Yeah, this is Talagang something to be proud. namamayagpag ang mga taga Mindanao ngayon. And by the way, Nikki, yesterday during the luncheon na hinos ni Chief of Staff Hermogenes Esperon dito to welcome itong mga bagong graduates na to. Inintroduce sila ni General Maligalig, ang ating superintendent, and sabi niya nga, he assured the Chief of Staff that these graduates are not half-baked and they definitely will be an asset sa AFP. Yeah. Kasi grabe what they had to go through bago sila makagraduate, hindi ba? Yeah, kaya nga, definitely, and personally, I am sure na sila rin, they will live up to the expectations of itong mga graduates ng PMA. Katulad ng mga nauna na sa kanila. The likes of itong ang ating Chief of Staff ngayon, si General Esperon, and also the Chief of the Philippine National Police, si General Razon. Pero hindi na sila umaattend yan kasi wala nang napupunta sa PNP. Si Senator Biason din, hindi ba? Class 1961 siya ng PMA. Yes, and of course, wag na tayong lumayo, si Secretary Armita. Oo nga, no? Yung executive secretary. PMA din pala siya. Yeah, so hindi lang naman sa military service nag-excel yung mga graduate natin dito, even sa business sector and siguro sa politics na rin nowadays. At yun nga, marami palang from the PMA na pumapasok din ng negosyo. Hindi lang sila nag-stay dito sa militar. Yeah, meron din mga pumasok sa AIM. And after that, ayaw na siguro nila, napagod na sila sa serbisyo because of course not everybody could be generals and not everybody could be at the top. Kaya mas gusto nila siguro sa private sector. Well, habang inaantay po natin ang pagdating ng Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ay naisang natin sabihin na the President earlier on inaugurate yung SC Tex, no? Dito sa ito yung Subic-Clark-Tarlac Expressway, nagkaroon ng soft opening at buong Semana Santa libre ang toll. Hindi sila magbabayad. Hindi ba pwedeng idiretso na sa Baguio dito yun? Oo nga, kung pwede lang Definitely, makakat yung travel time siguro by at least 2 hours. Yes. At galing din ng Pangulo sa Pangasinan kung saan pinangunahan niya ang groundbreaking ceremony ng 2-story school building ng Malasiki Central School.
Mamaya po sa reception party ng Pangulo, makakasama ang Baguio City Mayor na si Reynaldo Bautista, ang Lone District Representative na si Mauricio Domoga, ng PMA Superintendent na si Major General Leopoldo Maligalig, ang DND Secretary Gilbert Teodoro, AFP Chief of Staff General Hermogenes Esperon, at Lieutenant General Alexander Llano ng Philippine Army, Lieutenant General Pedrito Kadungog ng Philippine Air Force, at Vice Admiral Rogelio Calunsag ng Philippine Navy. And ito nga pong nagkaroon kayo ng mga activities kahapon, di ba? Yes, actually, hindi lang kahapon. Nag-start itong activities na to 4 days ago. We started with the lighter side of the activities. Nagkaroon ng clash or battle of classes kung saan parang nagkaroon ng competition in between classes. And then, nagkaroon din ng superintendent's reception, yung pinning ng rank insignia. And then kahapon, nagkaroon nga ng tinatawag nating changing of the guard and dunking. Yung dunking. Ano ba yun? Bakit kailangan silang i-dunk? Yung dunking kasi, that is the Academy's way of celebrating, recognizing, and congratulating itong mga first-class cadets who have excelled or who are celebrating their birthdays. Wow, ang lamig niyan. Parang yelong tubig. Anyway, sanay naman sila dyan. Hindi kami gumagamit nga ng heater dito sa Academy. Ito may significance ito. Kailangan lahat ba madunk or just those na nagse-celebrate ng kanilang birthday? Lahat ng first class who have, masasabi nating merong accomplishment, dinadunk. Yeah, in that particular... So that means yung mga nakatanggap ng mga awards. Siguro, makagraduate ka lang dito is an also accomplishment, yes. So, that's why dinadunk na rin lahat. So lahat na. Pati mga babae, dinadunk din. Yes, of course. Ginagawa na lang natin yung nagdadunk sa babae, yung babae na lang din. At bakit may sundial dyan sa swimming pool? Yung sundial naman, that is one of the only 2 functioning sundial in the Philippines. Yung isa nasa UP, and it has been there since, nakalimutan kung kailan siya nilagay dito, but since nakadets kami nandyan, and alam mo, part ng tradition din sa academy yan eh. For example, one company, yung Alpha Company, is tasked of shining yung sundial na yan every day. At maliban dyan, may nagkaroon din sila ng ring hop, di ba? Ano ba yung ring hop? Yung ring hop is one of the more formal ceremonies dito. Kasama nila yung parents and loved ones nila, pumapasok sila doon sa mess hall, and meron doon 4 na mock ring. Yung mock ring na yun, doon sinusuot ng kanilang parents yung bull ring nila or yung class ring, and in return, sinusuot naman nila sa mother nila yung kanilang miniature ring or mini ring. Kung may asawa na siya, sa asawa na? Hindi naman pwede yung asawa muna, syempre as cadets. So dapat yung talagang mother? Initially, mother muna, and then siguro later on, pag may asawa na siya, magpapagawa siya ng isa for his or... Replica para Yes. sa misis o kaya Yeah. girlfriend. Yeah, alam mo pala, yung ring hop na yan started in 1937. Ang unang nagsuot kasi ng bull ring dito or nakaisip na gawing part ng celebration yan is yung class of 1936. And then, noong 1937, ginawa na nilang part ng graduation ceremonies. Pero may meaning ba to? May deeper meaning ba ito? Yeah, pwedeng tribute mo na rin yan sa parents mo and loved ones for supporting you through all those 4 years. And then ito, nakikita naman natin ngayon yung I think pumapasok yung mga professors and military instructors po natin ngayon dyan. So, dun sa ring hop nyo, nung 1985, ibinigay nyo rin sa mother nyo yung ring. Yung ring, mother ko kasama ko na. Mother. At yesterday din, nagkaroon ng baghawi ng baccalaureate mass and distribution of Bibles and Quran. That is in line with the character development nung kadete, binibigyan sila ng Bible and Quran as a constant reminder or parang mapa nila for their spiritual movement and development. And that was last night, no? Yes. Okay. At kabilang po sa programa ngayon ang invocation na pangungunahan ni AFP Chaplain Brigadier General Eprodito Magno. Matapos ito ay ang welcome remarks. Ito'y bibigay ni PMA Superintendent Major General Leopoldo Maligalig. Susunod ang declaration of graduates at conferment ng BS degree ni General Maligalig. Yeah, and then after that would be the declaration of commissionship, which will be led by the Secretary of National Defense, Gilbert Teodoro, and then the AFP Chief of Staff,
Hermogenes Esperon will read the oath of office for the new officers. And then Secretary Chudoro will introduce the keynote speaker. Yung sisimulan pala ng Pangulo itong pagbibigay ng diploma mula sa unang 20 nagsipagtapos, itong mga top 20. At pagkatapos noon ay susundan ng 200 mga kadete na tatawagin in alphabetical order. Pagkatapos ay magbibigay din ng valedictory address ang class valedictorian na si Ariel Ralios na ito nga yung taga Mindanao. Yes, tama ka doon. And by the way, dati kasi ginagawa namin yan from number 1 to the last of the class. Pero ngayon, ginawa na lang na top 20 and then alphabetical na. Kasi nagkaroon ng practice noon yung sinasabing gino-glorify yung goat. Wala na nga gano'n, ano? Wala na. Dati pinapasalita pa yung goat. Umaabuso na kasi siya. O, bakit hindi? Bakit gano'n? Bakit tinanggal ngayon? Gusto namin kasing i-imbue doon sa ating mga kadete, yung tinatawag nating quest for excellence. Ayaw natin na gusto nilang maging GOAT para sumikat lang sila. So, ayaw na nating i-mention ngayon kung sino yung naging GOAT. Kasi yung iba, parang... pero mahirap ding maging GOAT, ha? Kasi parang kinakantsawan ka ng mga kaklase mo, di ba? Yung iba naman gusto yun. And, pero mahirap kasi, imagine, pag nag-aaral ka ng konti, hindi ka na-GOAT. Pagka naman hindi ka nag-aaral, hindi ka makakagraduate. Mahirap din pala mag-maintain ng pagiging GOAT. Yes, mahirap. Baka mahirap mamaya, talaga. hindi ka pumasa. Noong linggo din ay ginanap ang graduation parade na kinabilangan ng turnover ceremony kung saan ipinasa ng first classmen sa incoming first class cadets ang baton. Ano ba to? Bakit kailangang ipasa? Ito yung tinatawag nating changing of the guards or change of leadership. Since nag-graduate na itong mga class of 2008, ito namang class of 2009 ang mamumuno ng Cadet Corps Armed Forces of the Philippines. Parang dalawa lang yung simpleng sinasabi nila dyan eh. Carry on and take charge. Yun. Kayo na ang susunod na Kayo maghihirap. You take the helm. Kayo naman ang may pagkakataon ko anong gusto nyo gawin dito sa Academy. At magpakitang gilas naman. Yes. Yes. Okay, during the same event, the awarding ceremony was held and cadets with special awards were recognized. Bakit po hiwalay itong araw ng pagbibigay ng parangal sa mga kadeteng may recognition at awards? As I said earlier, during our times, pinagsama-sama lahat yan. Yung pagbibigay ng awards, kasama na rin yung changing of the guard. And umaabot ng 6 hours. At the least. So imagine na nakatayo ka dyan for 6 hours. In fact, sa amin nga, parang 9 hours pa kaming nakatayo. Eh di, daming nahihimatay noon sa init ng araw. Superman siguro kami noon. Or just because of the excitement, yung adrenaline namin kept us up for 9 hours. Isa sa mga pinakamaraming nakuha na award ng linggo ay itong si Cadet First Class Ariel Ralios. Bukod sa siya ay magna cum laude at top-notcher ng klase, 7 pa ang nakuha niyang award. Hindi pa kasama dyan ang ibibigay pang 4 na award sa kanya mamaya. Ang galing naman ito si Ralios. Nakuha niya nung linggo ang Juice Mag Award for Philippine Navy, Aguinaldo Sabre, Academic Group Award, Mathematics Plaque, Natural Science Plaque, Department of Tactical Officers Plaque, Australian Defense Best Overall Performance Award for the Navy. Si Cadet Ralios ay makakabilang sa mga magsisilbi sa Philippine Navy. So pinili niya Navy. Yes, at saka katulad nga ng nasabi mo, meron pa siyang 4 na awards na makukuha ngayong araw na to. Kasama dyan yung Presidential Sabre, ito yung binibigay for being number 1, the PGMA Achievement Award for Excellence, and the Philippine Navy Sword. Anong ibig sabihin nitong yung sinabi mong pinakamataas na award, yung Sabre Award? Yung Presidential Sabre, yan ang binibigay ng Presidente doon sa overall na nakakuha ng pinakamataas na rating. Cumulative yan, yung academics, physical fitness, and military training. So overall siya, kaya Yes. siya yung napili. At sino pa yung mga ibang makakuha ng awards? Si Cadet First Class Bernard Roderick Joaquin, yan, ay tumanggap ng Tactics Group Award at Juice Mag Award for Air Force. And later on this afternoon, makakakuha rin siya ng Vice Presidential Sabre at yung Philippine Air Force Sabre. Meron ding babae na makakuha ng award, di ba? Yeah, si Cadet First Class Mean Sinson, sa ngayon, siya lang yung nag-iisang babae na pumasok sa top 10. Last year, number 1, babae. Tapos ngayon, isa lang babae. Anong nangyari? Hindi na gentleman yung mga... Hindi naman. Siguro, nag-aral lang ng konti yung mga lalaki ngayon. Unlike last year,
Parang mas gusto nilang manligaw. Pinagbigyan nila last year, yung nga yung kina-claim nila. This year talagang nagpursige sila. So isa lang yung babaeng nakapasok. Hindi naman pwedeng pagbigyan yun. Siguro, nagkataon lang mas masipag yung mga babae last year. At Cadet First Class Vergel Lacambra naman ay 5 awards ang tinanggap. Ang Social Sciences Black, Humanities Black, Management Black, Journalism Award at Army Professional Course Black. Si Cadet First Class Francisco Pondoyo naman ang tumanggap ng AGFO Award. And Cadet First Class Randolph Ramiro ang tumanggap ng Navy Professional Course Black. Si Cadet First Class Vladimir Villamayor ang tumanggap ng Computing and Information Science Black. Meron pa, no? Si Cadet First Class Aldous Christopher Tamayo, ano ba yung pinanalo niya? Leadership Black ito. Ito yung in leadership subjects, siya yung nag-top ng lahat ng mga exams and lahat ng exercises nila dyan. While si Cadet First Class Jeremy Esilin ang tumanggap ng Sports and Physical Development Black. Pero itong taong ito, first time na babae ang nakakuha ng athletic saber na ibinibigay sa nanguna sa mga athletic-related activities. Si First Class Cadet Elizabeth Rosete ang nakakuha niyan. Ang galing, babae. Athletic saber, di ba mahirap to? Kailangan magaling ka sa lahat ng yung mga games na ipinapatupad dito. Actually, hindi siya ang first. I think, or I would have to correct yung record dyan. Noong 2002, si May Biwang Dali of Sagada Mountain Province, and noong 2006 si Jessie Rose Bukalin ng Tabuk Kalinga ang nakakuha nung athletic saber. So pangatlo na siyang babae nang nakakuha ng athletic saber. Hindi pa mahirap to kasi, well, biologically, di ba, dapat mas malakas ang lalaki. Pero bakit nakuha nitong si Cadet Elizabeth Rosete, itong athletic saber? At tinanong ko nga kanina isang kadete dyan. Sinasabi niya, there are certain differences dun sa kanilang physical fitness test, but ina-admit niya rin na talagang malalakas itong babae na to. So, hindi niya naman sinasabing merong unfair treatment or merong sinasabi nating favor na binibigay dito sa mga female graduates natin. Pero female cadets. bumawi ang mga babae dito sa dito siguro sa athletics. But sa academics, medyo nakabawi naman yung lalaki. Oo nga. Ang Hawk Company naman ang tumanggap ng Commandant's Cup and Streamer, Dean's Cup and Streamer, Superintendent's Cup and Streamer, at winner ng Close Order Drill Competition. Well, anyway, these awards are just some of the many ways that these cadets can prove that they are competent, reliable, and men and women who are willing to sacrifice for their country. Alam mo kasi, yung 4 years mo pa lang dito siguro, it's a big sacrifice na. You're spending the prime of your youth dito na nakakulong. At talagang napaka-apt nitong pinili nilang pangalan nila, yung Baghawi, no? Kasi yung bagong halaw na lahi or new leaders. Kasi parang at this time, we really need a lot of good leaders. Ito bang sistema nila kapag graduate nila, sabak agad, dadali na kaagad sila sa field, i-assign na agad sila? Usually, merong vacation sila na 1 month. And yesterday, in-advisean nga sila ni Chief of Staff. Sabi nga sa kanila, this is the only 1 whole month vacation na makukuha nyo in the entirety of your service. So you might as well address your personal needs. Sabi niya is reconnect with your roots, go back to your hometown. And basta sabi niya, enjoy. Because kasi you don't know when you'll be able to go home for vacation again, ganun ba? That's it. Parang ganun na nga yung nangyayari. Kaya, depende kung saan ka na-assign. Pero usually, di naman niya na-assign sa probinsya niya, hindi ba? merong policy ngayon, especially ang Army, kung saang region ka, hindi kanila doon ilalagay. Bakit ganon? Siguro they just don't want you to familiarize so much with yung mga tao doon, and they think na magiging mas effective ka doon sa lugar na hindi ka local. And after nung 1 month break nila, yun na nga, magkakaroon sila ng pre-deployment courses, and after that, at saka sila magkakaroon ng respective assignments nila. Nung ikaw ba saan ka inassign?
first Ako, I assignment? volunteered to be assigned in Mindanao. Actually, wala akong alam sa Mindanao noon, kaya lang Di it ba sounds exciting. nakakatakot? Bakit doon ka agad nagpa... Di ba doon gera-gera? As I was saying, wala akong alam sa Mindanao. So I was assigned in Mindanao and they were asking me, saan mo gusto sa Mindanao? Sabi ko, wala nga akong alam dyan. So, Basilan ba? Saan sa Mindanao? in Agusan province. So I stayed there for almost 5 years before I went back dun sa headquarters ng Philippine Army. Ito nga yung parang napansin ko, no, like, fairly recently, ito nga ang mga inassign na mga baguhan o kakagraduate lamang mula sa PMA, nasabak kaagad sa mga Abu Sayyaf. And a lot of them, if you will recall, may mga na-mutilate pa, no, pinugutan ng ulo. And it was very sad. It was really a very sad day para sa military, no. Yung ganon, bakit ina-assign ka agad sila dito sa mga areas na napaka-delikado when it's their first assignment? Talagang gano'n naman siguro. Being the most junior, you're supposed to act as platoon leaders. And hindi naman nasasabi na kulang sila sa training because meron silang pre-deployment courses na magpe-prepare sa kanila para ma-assign sa ganon. Makikita rin naman natin marami ring mga fresh graduates na nag-excel sa combat. So, So, kahit na wala pa silang experience, yung talagang experience, talagang nag-excel pa rin sila. Yeah, mas maganda na nga yung nangyayari na gano'n. Kasi sabi nga, habang bata ka pa, you might as well accomplish kung ano ang dapat mong gawin sa field. Para in the latter part of your career, pwede kang mag-concentrate din sa staff duties, siguro kumuha ka ng mga masteral courses which will prepare you rather for staff positions. But ito mga valedictorian, ito mga top 20, ina-assign din kaagad sila sa field. Wala munang inilalagay sa opisina, ganon. I think so. Although maybe after 3 years, they are being considered for instruction duty dun sa ating mga educational and training institutions. Yung recently nga sinabi yung kahalagahan ng yung kaalaman patungkol dito sa IT, no? Kahit nasa PMA ka, kailangan marunong ka rin dito sa mga makabagong mga updates dito sa mga computers. Yes, meron naman tayong computer subjects dito. In fact, we have I think 6 computer laboratories na open sa kanila lagi. And masasabi natin pati sa mga current events, dito sila nakakakuha ng link and information which meron ng mga academic freedom dito, so na-discuss din nila in classrooms. At pati yung curriculum, hindi ba evolving ito? Marami nang nagbago sa curriculum ng PMA. Yes, what differs the academy siguro from other universities, yung sinasabi nating unang-una yung Cadet Leadership Development System, and of course alam na natin yung honor system. Yung Cadet Leadership Development System, it was formulated kasi unang ginawa ng academy is tinignan muna ano ba yung competencies na kinakailangan sa bagong graduate. So 5 yung nakita natin dyan. Unang-una, of course, na-mention natin combatant. Pangalawa, leaders of character, military professional, managers, and most importantly, partners in national building. Kasi ngayon, yung may programa yung ating armed forces na yung community relations ba, tumutulong sila sa isang komunidad, yung pagtatayo muli ng mga classrooms o yung mga bahay na nasira dito sa bombahan sa pagitan ng, let's say, MILF, MNLF o yung Abu Sayyaf. Yes. Hindi ba parang kailangan din nila ng kumbaga personal touch? Precisely, kaya natin nilagay yung isang competency nila as partners in nation building or national development. Gusto nating maipakita na ang trabaho nila hindi lang pagiging mandirigma, but nakatulong din sa community. Alam mo, nakakatuwa na even itong mga kadete natin, sometimes supposedly magbe-break sila, but they would volunteer na magpunta doon sa Gawad Kalinga projects. Tumutulong sila doon. I think yung last year, merong isang batch na instead of going on break, they opted na magpunta sa Bicol, tumulong na mag-reconstruct ng mga bahay nila. At dito sa mga pumapasok, I'm sure maraming nais pumasok dito sa PMA, no? Pero konti lang yung, hindi ganun kadami natatanggap. At yung natatanggap naman, hindi 100% pumapasa o nag-graduate. Yes, ang ginagawa natin dyan is
nireduce kasi natin yung pwedeng pumasok. I think in the early 80s, mid-80s, umaabot ng 16 to 17,000 yung ating applicant. And ang passing rate naman is as low as 10-15%. So, part nung ginawa nating strategic planning is quality graduate. So, naglagay tayo ng restriction na ang pwede lang kumuha ng exam is at least 85% yung average ng high school. So, bumaba po yung applicant natin to 6,000 but yung passing rate umaabot naman ng around 20 to 25%. So, malaki naman. Yeah, so nakita namin na we're getting the better of the applicants. Ang problema siguro marami sa mga magulang ayaw papasukin sa PMA yung mga anak nila kasi mahihiwalay sila, hindi ba? Talagang billeted sila dito. Parang gano'n na nga. But on the other hand, syempre yung mga nandun sa low-income family, they would rather na papasukin yung anak nila dito because of the free education. At the same time, after graduation, assured sila na may trabaho sila. Pero yung iba, let's say yung mga pumasok sa Philippine Air Force at nagiging piloto, no? Yung iba, nagpupunta sa commercial airline after they have to stay and serve, hindi ba? Ilang taon ba before they can transfer dito sa mga commercial airlines? They have to serve for at least 8 years kasi meron tayong policy dito sa ating AFP na for every 1 year na mag-aaral ka is dapat mag-serve ka for 2 years. So, 8 years muna silang kailangan mag-serve. Pero magagaling itong mga piloto natin. Kasi actually, in demand sila sa ating mga commercial airlines because una, under pressure yung kanilang palipad, under combat missions most of the time, di ba? At saka, itong mga commercial pilots, itong mga galing PMA, they have been trained very well using itong mga, actually, nililipad nila mga C-130 na napakahirap paliparin. Parang, gano'n na nga, kaya nga siguro kailangan lang siguro na mag-upgrade tayo ng mga aeroplano natin. Mas marami when we get the budget, siguro we will get there, di ba? Definitely, yun siguro ang dapat natin gawin. But siguro, in line with the desire of the national government na tapusin muna natin yung insurgency by 2010, siguro we should focus first dun sa needs nung kung paano natin i-defeat yung insurgency by 2010. Kung ano lang yung armaments na yun, kung ano yung mga logistics na kailangan natin doon. At ito nga, nung nagtalumpati si AFP Chief of Staff General Hermogenes Esperon, sinabi niya that itong mga bagong graduates, they need to focus on their jobs, hindi ba? So they can do it very well and they will turn out really good leaders. Yeah, sabi rin ni General Esperon nga, this 220 strong new officers will make a great contribution dito sa effort ng AFP. Kasi I remember nung early 80s, early 90s, yung mga nasa line unit siguro for a small unit, dalawa lang yung officers for company. So, pag nawala yung isa na lang yung may iwan doon. Sa ngayon, umaabot na tayo ng 4 to 5 officers per line unit. And kung madadagdagan pa natin, definitely yung human resource aspect ng ating requirement for the counterinsurgency nag-i-improve. And what is the ideal size of yung graduating class? Are you able to reach your target or we need some more recruits? Ang PMA is limited to 1,100 cadets per year. And 10% lang noon yung pwede na female. Bakit naman 10% lang? Ang gagaling naman ng mga kababaihan ngayon. Kita nyo na nga, yung athletic saber, babae. Last year, valedictorian, babae. Kailangan lang kaya pala konti lang yung sa top 10, isa-isang babae lang kasi 10% lang sila. On the other hand, kung titignan mo, dahil 10% nga lang yung pumapasok, usually, if you have an applicant of maybe 200 females, tapos kukuha ka lang ng 30, it means best of the best yung females na nakapasok. Pinakamagagaling na. Yeah, so meron na silang edge over their male counterpart dito as cadets. Ayun, pero tsaka siguro mas mahirap makafocus itong ating mga nag-aaral na kalalaki pag masyadong madaming babae. Ganun ba? Meron nga nagsasabi na swerte na lang nung time namin wala pang babae. Kaya nakaka-concentrate kayo sa pag-aaral. Baka raw maraming hindi nakagraduate kung meron ng babae nung time namin. Pag ganun ba, bawal yung ligawan yung kaklase mong babae? Bawal ba yun? Supposedly sa AFP, we have a regulation against fraternization, sila sabi.
But we have to accept the fact na yung mga kadete natin, nandyan yung nasa period sila ng adolescent. So, ang regulation lang naman dito sa academy is as long as they don't show yung public display of attention, then we presume na walang nangyayari gano'n. Ayun, dapat hindi ka lang huwag mo masyadong pakita. Ganun Para na hindi nga. ma-distract. Hindi ka pwede maging showy. Oo, pero sa PNP, in-announce nga ni General Rason recently na pwede yung mga doon, yung gays, pwede din silang sumali, maging police. Dito ba sa PMA, pwede din yung mga gays? Do they allow that? In the same token siguro, as long as hindi nila minamanifest yung kanilang pagka-gay, Okay, wag mo lang Yeah. ipakita. or wag kailang gagawa ng abuses. Syempre. Kasi nakakasira naman yun, no? Pero there should not be any discrimination, di ba? So far, wala namang regulation against accepting gay dito sa academy. Nakikita na natin si Defense Secretary Gilbert Teodoro na hinihintay ng pagdating ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo dito sa Borromeo Field. Yes, kasama niya doon si General Esperon, si General Llano, and I believe that's the FOIC, si Rear Admiral Calungsod, and Si General Llano? and then yung General. CG ng Philippine Air Force, si General Kadungo. At ang dami ng tao, punong-puno na, no? Yung sa stage natin, andito na siguro yung mga kamag-anak nitong mga mag-graduate. At alam mo, naalala ko last year, nag-cover ako dito, yung tinatapon ba yung kanilang, what do you call that, their caps? Yeah, dress cups. Dress caps nila right after graduation. So, papapakita na maligaya sila dahil tapos na, nag-graduate na sila. Kaya sinasabi nilang tapos na yung paghihirap namin. Pero, meron palang tradisyon yun, yung makasalunong cap, may makukuha ang pera. Actually, sila rin yung sumasalo noon. Sila rin. Yeah, the tradition is that the first enlisted personnel na sasaludo sa kanila, parang binibigyan nila ng konting pera. Magkano binibigay nila? Hindi ko na alam Hindi mo ngayon. na alam. Medyo nag-increase na siguro ngayon. Yeah, definitely nag-increase na. Kasi mas malaki na allowances nila ngayon. At maliban doon, yung mga sibilyan, nakikita ko, nagtatakbuhan din sila dito. Pag pa sila nakakuha nung cap na yon, may pera din sila. Wala naman. I think yung mga tumatakbo naman is excited lang silang makasama yung mga bagong ensigns and lieutenants na kamag-anak and loved ones nila. Well, we have just heard yun pong putok ng ating howitzer, which signifies na pumasok na po ang ating Commander-in-Chief sa Andyan gate na. ng PMA. Malapit na, padating Yeah. na po si So in Pangulong a few Gloria minutes, Macapagal-Arroyo. darating na po siya dito sa ating kinatatayuan. And tonight, no, meron ding dinner for the graduates. This is the third year that the President will be hosting a dinner para po doon sa parents and sa graduates. Parang she would like to take the time out para po makilala talaga itong mga graduates natin at kasama yung mga parents. Nakikita na natin itong reception party na nagpupunta na dito sa bababaan ng ating Commander-in-Chief na si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, who will be arriving anytime now. At nakapasok na nga, nakita na natin yung hudyat, yung pagputok ng howitzer, signifying na nakapasok na dito sa PMA grounds ang ating Commander-in-Chief at everybody is already prepared para salubungin si Pangulong Arroyo. Katulad nga po ng nasabi natin kanina, nakita natin si Secretary Teodoro, who will be joining the Superintendent PMA, Major General Leopoldo Maligalig, the Chief of Staff, the commanding generals of the different branches of service, and welcoming the Commander-in-Chief and President of the Republic, Her Excellency President Gloria Macapagal-Arroyo. And we also expect the Mayor of Baguio to be here, hindi ba? Peter Ray Bautista to also receive the President. Yes, being of course siya po yung boss natin dito. Nandun tayo sa kanyang territory, so he'll be joining the group na magwe-welcome kay And Presidente. the weather is very good. It's cooperating. Mainit na nga sikat ng araw pero napakalamig ng hangin. I just hope na hindi ka ma-sunburn. Hindi naman. Pero maganda kasi hindi umulan, no? Kahit nasa hapon. Tsaka hapon kasi naging medyo maulan dito and then hindi masyadong malamig, ano? Parang
compared to about few days ago, I thought when I got here yesterday, I thought it was going to be 14 degrees, pero hindi masyadong malamig. Kaya lang hindi mo na isuot yung jacket mo. Oh, hindi, oo nga, yung aking trench coat, di ko tuloy na to. Mamayang gabi, baka lumamig. At ito na nga, nakaabang na itong mga guards, what do you call honor them? guards. Honor guards Yeah. for the arrival of the Commander-in-Chief dito nga sa Borromeo Field. And before, hindi dito ginawa yung, there was a time, hindi dito sa Borromeo Field ginawa, hindi ba sa John Hay? There were 2 instances na it was in Baguio Convention Center, that was the class of 1979 and 1980. And then yung class of 2004, doon naman sa John Hay. And recently nga there was a scheduled trip of the President here, yung Philippine Alumni Association yung event, homecoming nila. Pero hindi nakarating nga ang ating Pangulo dahil nga yung threat na sinasabi nila, napabalitang may threat sa kanyang buhay by the Jemaah Islamiyah. But this time, no, sabi nga ni General Esperon, despite na meron pa rin yung threat, tinuloy ng Pangulo ang kanyang pagpunta dito para magtalumpati dito sa PMA graduation. I think the President recognizes na being the Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, talagang dapat na nandito siya para i-welcome itong ating mga bagong tiniente at mga ensign. At itong mga kadete nga, nakita natin, ang ganda ng tindig nila, no? Siguro, yung marami dito, maraming nai-inlove dahil pag tinitignan mo, napakamagiting ng itsura nila. Pati yung mga babae nga minsan, parang nagmumukhang lalaki na rin sila dahil masyado silang stiff. Pero hindi, yung mga makikita mo pareho, no? Kasi like last year, na-interview ko nga yung valedictorian, sabi niya wala pa nga daw siyang boyfriend, siguro masyadong na-intimidate yung mga kalalakihan sa pagiging matalino niya. Yeah. Although sabi niya open siya sa pagkakaroon ng boyfriend. Maybe this year, itong mga graduates natin mas magandang chance nila na Ang isang napansin namin dito is, mostly sila rin yung mga nagkakatuluyan, magkaka-classmates, and those who are immediate underclass or upper class silang napapangasawa nila. Dito ba, kahit na hindi ka pa graduate, okay lang na mag-asawa ka? Hindi, definitely hindi. It's not allowed. Yeah. And I think yung nakikita na natin yung convoy ng Presidente, pumapasok na po dito sa Borromeo Field. Andiyan na po yung convoy ng ating Commander-in-Chief na si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at nakatayo na ang welcoming party na pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Hermogenes Esperon and Defense Secretary Gilbert Teodoro. Andyan din si General Maligalig, ang and head yung kanya pong wife nandyan din, yes, si and Mrs. Jo Maligalig. Maligalig. And we also see the service commanders. Si General Llano. General Llano, Admiral Kalunsag, and General Kadungog of the Philippine Air Force. Ayan na po, bumabaw na po siya. At she's now being welcomed at sinabitan siya ni Mrs. Maligalig ng lay. Sino itong katabi ni Mrs. Maligalig na kadete? Second class po siya ni kadete. I'm not so sure. Para pong hindi naman po si Cadet Texon yun at graduate na si Cadet Texon. One of them na... Yeah. And the President is now walking toward the front. The reception area. The reception where area. she would be given a formal honors. And we see on the background, itong sinasabi nilang courage, integrity, loyalty ng gusali ng Philippine Military Academy. That is the rampart of the Philippine Military Academy, the athletic complex po. Yeah.